Ngayong gabi ang unang palabas ng ika-4 na season ng Misteryo sa Blind Frog Ranch. Si Chad Ollinger ang bida ng Discovery's mystery sa Blind Frog Ranch, pero ngayon wala siya sa ranch. Nakakulong siya ngayon sa Las Vegas at kinasuhan ng murder matapos matagpo ang patay ang kasama niya sa selda pagkatapos ng Pasko. Ayon sa autoridad, namatay siya dahil sa marahas na gulo sa kulungan ilang linggo bago siya palayain. May bagong detalye sa ulat ng pag-aresto na nagpapaliwanag sa sinabi ni Ollinger sa mga pulis pagkatapos ng pagpatay, kabilang ang pahayag na nagdudulot ng pagdududa sa kanyang kalagayang pangkaisipan. Tatalakayin natin ang mahahalagang tanong sa kasong ito kasama ang isang criminal defense lawyer mula Las Vegas. Welcome sa Sidebar mula sa Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Baka narinig mo na si Chad Ollinger, isa sa mga bituin ng mystery at Blind Frog Ranch sa Discovery Channel. Ayon sa Las Vegas Metro Police Department, nakakulong siya sa Las Vegas dahil sa contempt. Isang araw matapos ang Pasko, natagpuan ng mga gwardya sa routine check si Christopher Kelly, 42 na patay at nakahandusay sa sahig ng selda dahil sa blunt force injuries ayon sa pulisya. Kaya ngayon, si Ollinger ay kinasuhan ng open murder matapos sabihin ng pulisya na nagkaroon sila ng pisikal na alitan na humantong sa marahas na pagkamatay ni Kelly. Baka nagtatanong ka, ano ang open murder? Tatalakayin natin yan, mahalaga yan dito, pero narito ang detalye na magbabago sa kwentong ito. Ayon sa record ng kulungan, ilang araw bago ang insidente ay kakasentensyahan lang si Ollinger dahil sa contempt. Kailan siya nakatakdang palayain? Enero 12, 2026, kaya halos palabas na siya. Malapit na siyang makalaya pero ngayon inaakusahan na sinayang niya ito dahil sa marahas na gulo sa kulungan. Kaya kailangan nating umatras muna, kailangan nating siguraduhin na lahat tayo ay nagkakaintindihan dito dahil ang kwentong ito ay may iba't ibang antas. Sa tingin ko lahat ito ay mahalaga. Nagsisimula ang lahat sa lalaking ito na ang pangalan ay Chad Ollinger. Okay, baka kilala mo siya mula sa television. Napanood siya sa Discovery Channel na Mystery at Blind Frog Ranch ng 5 season naghahanap ng kayamanan kasama ang tatay niya sa Utah. Talagang matipuno at mahilig sa pakikipagsapalaran ng tipo niya. Pero nung nakaraang Oktubre, nahuli si Ollinger sa Nevada. Hindi naman ito dahil sa anumang marahas na bagay, kundi dahil sa contempt of court na kaso, sa madaling salita, hindi siya sumipot sa isang bagay sa ibang estado. Ayon sa The Deadline, isa siyang umano'y pugante. Hindi pa natin alam kung ano talaga iyon at kung bakit siya naging pugante. Alam nating naipasok siya sa Clark County Detention Center sa Las Vegas. Nagsisilbi siya ng sentensya matapos hatulan ng hukom noong Disyembre 18 dahil sa contempt. Ayon sa mga dokumento, palalayain siya sa Enero 12, 2026. Wala na siyang 3 linggo sa sentensya. Kinagabihan ng Disyembre 26, isang araw matapos ang Pasko, nag-iikot ang mga corrections officer gaya ng dati. Sa katunayan, ayon sa Fox 5 Vegas, nirepaso nila ang isang ulat ng pag-aresto na pag-uusapan pa natin mamaya at tila ipinapakita nito na may isang opisyal na gumagawa ng pag-ikot para sa pamamahagi ng gamot. Sumilip sila sa selda, nakita nila ang isang lalaki na kalaunan ay nakilalang si Kelly, nakahiga sa sahig at hindi gumagalaw, kaya dali-dali silang pumasok at ayon sa ulat ay natagpuan nila ang mga malulupit at matitinding pinsala dulot ng blunt force. Ayon sa ulat, may dugo siya sa mukha at sinubukan siyang iligtas pero huli na. Idineklarang patay siya mismo sa loob ng selda at ang tanging kasama niya roon ay si Chad Ollinger, kaya tinawag ang mga pulis ng Las Vegas. Ayon sa ulat ng Fox 5, sinabi umano ni Ollinger na si Kelly ay, sa kanyang mga salita, hindi raw maganda ang pakiramdam. Habang kinukunan ng litrato ng mga investigador ang lugar at si Ollinger, sinabi raw niya, swertehin kayong malutas ang kaso. Nabuo ang teorya na nagkaroon ng pisikal na away kina Kelly at Ollinger sa loob ng nakakandadong selda. Sa katunayan, iniulat din ng Fox 5 na may mga kalapit na bilanggo na nagsabing narinig nila ang isang away, narinig nilang may sumisigaw. Sabi ng bilanggo, narinig niyang sumigaw ng tulong, binubugbog at pinapatay nila ako. Ngayon, si Ollinger, isang reality television star na malapit ng makalaya, ay muling nakakulong at kinasuhan ng open murder. Kaya iyan ang tuwid na timeline o ang tila timeline ayon sa mga investigador. Isang lalaking nagsisilbi ng maikling sentensya ay biglang naharap sa kasong pagpatay na maaaring magkulong sa kanya habang buhay dahil sa di umano'y gulong sa kulungan na nauwi sa kamatayan. Pero ayon sa bagong inilabas na mga dokumento ng pulisya, ito ay bago. Ano ang sumunod matapos ang interaksyong ito at ano ang sinabi ni Ollinger sa mga investigador? Ngayon, maring maging sentro ang paglilitis at pagtatanggol sa kasong ito. Tatalakayin natin ito mamaya.
Pero maraming tanong ang iniiwan ng pangunahing takbo ng mga pangyayari. Bakit ito nangyari? Ano ang naging dahilan nito? Paano nangyari na ang isang lalaki na literal na binibilang na lang ang mga araw bago siya makalaya ay nauwi sa isang labanan na sobrang matindi na nagresulta sa pagkamatay ng isa pang lalaki? Habang lumilinaw ang ulat ng pag-aresto, nalaman natin kung paano ipinaliwanag ni Ollinger ang nangyari at kung bakit niya ginawa ang mga iyon. Ipinapakilala ko ang espesyal na panauhin Las Vegas Criminal Defense Attorney Michael Trojano para tumulong sagutin ang ilang tanong. Michael, salamat sa oras mo. Pinahahalagahan ko ito. Open murder, hindi ito ginagamit sa lahat ng estado. Isa itong kakaibang kaso. Ano ang practical na ibig sabihin nito? Ano ang estratehiya ng isang piskal para magsampa ng kaso ng open murder? Sige, kadalasan kapag inakusahan ng kahit anong uri ng pagpatay sa estado ng Nevada, ang prosekusyon ay magsasampa, gaya ng sinabi mo, ng open murder. Binibigyan sila nito ng kalayaang ipaglaban ang iba't ibang antas ng pagpatay mula umpisa ng paglilitis hanggang closing arguments. Kaya meron tayong first degree murder, meron tayong second degree murder dito sa estado ng Nevada, tapos meron tayong voluntary manslaughter at pagkatapos ay involuntary manslaughter. Kaya kadalasan, iyan ang mga pagpipilian kung saan gagawin ang mga argumento at binibigyan sila nito ng kalayaan na patakbuhin ang kaso ayon sa gusto nila. Linawin ko lang, sinasabi mo ba na hindi nila kailangang sabihin sa hurado bago ang paglilitis kung anong antas ng pagpatay ang ipinapakita nila? Binibigyan nila ng mga option at sa huli sa deliberation maaring piliin ng hurado kung alin ang pinaniniwalaan nila. Oo, pwede naman silang magkasuhan ng hiwalay at nasa kanila kung paano ito ipapaliwanag. Halimbawa, sabihin nila na ito ay first degree murder, sinadya may masamang intensyon at planado. Sabi ng depensa, hindi ito, kundi voluntary manslaughter lang. Ito ay nagawa sa init ng damdamin sa mismong sandali, isang uri ng krimen na maaaring pagtalunan hanggang sa huling argumento. Tiyak na tiyak. Mas pinapahirap ba nito ang trabaho ng depensa? Sa ibang estado, kapag alam mo na ang antas ng kaso, alam mo na rin ang argumento, pwedeng sabihin ng depensa na kulang ang ebidensya ng taga-usig. Pero kung open murder na malawak ang saklaw, mas mahirap ba itong depensahan? Siyempre, sa perpektong mundo, gusto ko lang sana mag-focus sa isang tiyak na paratang. Hindi ko ito tinitingnan bilang negatibo, kundi bilang pagbuo ng aming argumento. Kung ito ay totoong pagtatanggol sa sarili, walang kasalanan o hindi talaga siya ang gumawa, mali ang taong nahuli nila. Malinaw naman, magkaiba ang mga uri ng depensa na yan, bukod pa sa pagtalakay kung ano ang mga kulang na elemento. Oo, naranasan ko na ang mga kasong inakusahan ng first degree murder ng estado at nagdepensa kami gamit ang self-defense. Hindi ito tungkol sa gumawa, malinaw na ang kliyente ko yon at may buong karapatan siya sa batas. At talagang kailangan mong magkaroon ng maayos na pag-uusap sa iyong kliyente tungkol sa makatotohanang bahagi ng mga katotohanan, ebidensya at pagpapakita ng kredibilidad sa hurado para maipresenta iyon. Dahil maaaring may kliyente kang nagsasabing purong self-defense iyon pero wala namang tugma ang mga ebidensya. At kailangan mong sabihin sa kanila tulad ng, hoy, pwede nating tahakin ang landas na yon. Pero kung mawalan tayo ng kredibilidad sa hurado, alam nating ang estado ay nag-aakusa ng first degree murder based sa mga ebidensya. Mas malaki ang posibilidad na mahati ang desisyon at ipaglaban ang voluntary manslaughter na hindi ka lubos na napawalang sala sa pagpatay base sa mga katotohanang ito. Hindi ito napagplanuhan ng maaga. Merong tinatawag na bugso ng damdamin na sa puntong iyon, mas kaunti ang posibilidad mong makulong ng matagal. Ngayon, bago tayo magpatuloy pa rito, may bagong impormasyon mula sa isang arrest report na iniulat lang ng Fox 5 sa Las Vegas na kailangan nating pag-usapan dahil nagdadagdag ito ng malaking bagong posibleng aspeto sa kasong ito. Ayon sa dokumento, sinabi ng pulisya na inangkin ni Ollinger na may supernatural na kakayahan siyang magbasa ng tao. Base rito, tinawag niyang mandaragit ang cellmate niyang si Christopher Kelly, kaya ito ang naging paratang. Ayon sa ulat, ito ang pahayag ni Ollinger sa pulisya. Pag may nalaman akong masama tungkol sa tao, inaasikaso ko ito. Kaya naramdaman niyang responsibilidad niyang tukuyin ang mga mandaragit. Ayon sa pulisya, inamin niyang wala siyang konkretong ebidensya na si Kelly ay pedophilia. Sinabi niya raw sa mga investigador na hindi planado ang pagpatay, biglaan lang ito. Sabi niya, nung nagsimula siyang makaunawa, may parang pumipitik sa kanya. Ayon sa pulisya, sinabi niyang wala siyang naramdaman at hindi niya iniintindi kung makulong siya habang buhay. Ito lang daw ang sinabi niya. Ayon sa Fox 5, sinabi niyang nagkaroon siya ng memory loss dahil sa trauma noon kaya may ilang bagay siyang hindi maalala. Kinumpirma niyang wala siyang sakit sa pag-iisip o anumang mental na karamdaman at hindi siya umiinom ng anumang gamot at hindi siya nabigyan ng diagnosis ng pagkawala ng alaala. Sinasabi rin niyang hindi siya gumamit ng droga o kahit anong alak.
Parang sinasabi niya na baka may nagawa siya kay Kelly na sobrang traumatic kaya hindi niya maalala ang eksaktong nangyari. Michael, maraming kailangang daanan mula sa depensa. Ano ang masasabi natin tungkol doon? Sige, tama ka. Marami talagang kailangang pagdaanan pero sabay nating susuriin yan. Kailangan kong maging tapat. Hindi ko pa narinig ang taong ito. Hindi ko pa narinig ang palabas na sinalihan niya nung kinontak niyo ako. Kaya, ibig kong sabihin, base lang sa mga litrato niya at hindi mo naman palaging mahuhusgahan ang tao sa itsura lang. Pero mukhang medyo magulo talaga siya. Ewan ko, baka naman kalmado lang siya sa palabas. Kakaiba at interesting ang premise ng palabas. Parang naghahanap ng ginto sa kuweba. Hindi rin ito unang beses na nagkaproblema siya sa batas. Nagka-issue rin siya sa Texas at na-report pa ng pamilya niyang nawawala sa New Mexico. At kung nire-report mo na nawawala ang isang anak mong adult na hindi naman may kapansanan sa pag-iisip o walang ibang problema, malamang may kinalaman ito sa droga, alak o kombinasyon ng dalawa, pati na rin mga issue sa mental health. Ngayon, ulitin ko, hindi ko alam ang mga ito bilang katotohanan, pero mukhang marami talaga siyang pinagdadaanan ng mga problema. At yan pa lang ang mga naiulat sa balita. Yung impormasyong binigay mo ngayon ay bago tungkol sa sinasabi niyang pag-amin sa pulis. Para sa ngayon, sa television, gawin nating basihan ang mga palagay. Na binasa ang Miranda rights sa kanya, sinunod ang lahat ng protocol, at ang pahayag at pag-amin ay maisasama bilang ebidensya. Malaking bagay yan lalo na sa depensa. Dahil dapat mong questionin lahat. Magaling pa siyang magbasa ng tao na gusto rin nating maipagmalaki. Pero hindi mo dapat patayin ang tao ng walang dahilan. Dapat may sapat na dahilan. Kaya sabihin na nating tinanggap ang pahayag na yan. At ako ang abogado ng depensa. Sa ngayon, base sa napakakaunting detalye, maliban na lang kung may pagbabago sa kwento o may video na ebidensya na ang kabilang tao ang nagsimula. At parang self-defense ang nangyari dito. Ibig kong sabihin, parang wala ka na talagang ibang pagpipilian. Pinag-uusapan natin dito ay alinman sa hindi guilty dahil sa kabaliwan, na napakabigat pa ring patunayan. Nangyari na ito dati, may alam akong isang ganitong kaso. Matagumpay ang Clark County Police Department at nakuha nila ito. Kapag may kaso ako ng pagpatay at kinausap ako ng kliyente o pamilya, may mga naniniwalang ang not guilty by reason of insanity ay parang libreng labas sa kulungan. Hindi ito totoo. Oo, congrats, hindi ka nagkasala pero dahil sa kabaliwan, hindi ka diretso sa kulungan. Dito sa Nevada Department of Corrections, mapupunta ka sa mental health facility. At maniwala ka sa akin, kung umabot na sa puntong na paniwala mo ang 12 hurado na hindi ka nagkasala, dahil sa kabaliwan, mananatili ka sa mental health facility ng sobrang tagal, posibleng habang buhay, kaya may ganong aspeto ito. At meron ka ring posibilidad na mahatulang guilty or umamin ng guilty pero mental na hindi sapat o may mental na hamon, pasensya na kung gusto mo tungkol doon. At ang talagang ginagawa niyan ay makukulong ka pa rin pero bibigyan ka ng paggamot at iba pang bagay na maaaring hindi natatanggap ng mga karaniwang bilanggo na napupunta roon. Ipapaliwanag ko ito base sa sinabi mo at maganda ang naging pagsusuri mo. Unahin muna natin ang tungkol sa kabaliwan. Sige, ano ang pamantayan sa Nevada para sa kabaliwan? McNaughton test ba yon? Tama? Kung hindi nauunawaan ng isang tao ang mali sa ginawa nila, hindi rin nila naiintindihan ang likas ng ginawa nila. Yan ba ang tinutukoy mo at may bahagi ba ng pahayag na yan o ng mga detalye ng kaso na alam mo ngayon dahil malinaw na wala ka pa namang case file na maaaring pumasok doon? Ano ang pamantayan at batayan at sa palagay mo ba may pwedeng maisama doon? Tama. Kaya, kailangan ninyong patunayan mula sa panig ng depensa ng lampas sa makatwirang pagdududa, sa madaling salita, o kailangan ng estado na kontrahin iyon, at kailangan ninyong magdala ng mga eksperto na magsusuri sa kliyente mula sa panig ng depensa. Pinapayagan din ng estado na magkaroon ng sarili nilang mga eksperto bilang sagot. Kaya medyo bukas at malawak ito pagdating sa discovery na pinapayagan silang masuri ito mula sa magkabilang panig. Kaya hindi mo pwedeng basta pumasok at sabihin, hoy, baliw ang kliyente ko at magdala ng doktor. At alam mo, may tinatawag na trial by ambush kung gusto mo. Magpapalitan ng mga ulat ang magkabilang panig. At daw sinabi mo nga, alam mo, naintindihan ba nila ang kanilang ginagawa? Nauunawaan ba nila ang kanilang mga aksyon, mali ba ang ginawa nila? At kahit na may iniisip ka o nararamdaman na masama ang isang tao, parang nilihis niya ang pamantayang iyon kung tutuusin. Kung tama ang intindi ko sa iyo, sinasabi niyang kilala o nababasa niya ng mabuti ang taong ito, kaya inisip niyang tungkulin niyang patayin ito.
Hindi yan pasado sa pamantayan ng kabaliwan dito sa Nevada o kahit saan sa bansa. Bibigyan kita ng halimbawa ng matagumpay na kaso sa Nevada na sobrang bihira mangyari. Medyo nagkakamali ako sa paliwanag dahil hindi ko ito kaso, kundi ng Clark County Public Defender. Pero sa madaling salita, naniniwala ako na pinatay ng kliyente ang kanyang ama at naniniwala siya na ang kanyang ama ay parang isang demonyo mula sa ibang kalawakan. Hindi niya maintindihan ang likas na katangian ng kanyang ginawa at ang pagkakamali ng pagpatay. Hindi niya alam ang ginagawa niya. Parang sinasabi niya, alam mo, nababasa ko ang mga tao, masama siyang tao. Trabaho kong ayusin ito, kalimutan ng legalidad. Magandang punto yan, classic na halimbawa yan sa law school. Parang hindi mo naiintindihan na pumapatay ka ng tao sa isang banda, di ba? Ibig kong sabihin, kahit ano pa ang dahilan mo sa pagpatay, hindi na mahalaga yon para sa insanity offense. Pero tatanungin kita, may mga issue na hindi umaabot sa insanity defense, pero pwedeng magsabi na ang mental na kalagayan ng akusado ay maaaring makaapekto sa intention at mga elemento ng first degree or second degree murder. Tama, di ba may mga pagkakataon na ang mental health ng tao ay nakakaapekto kung siya ay kakasuhan ng pinakamabigat na krimen o bababaan ito tulad ng second degree murder o manslaughter? Oo. At gaya ng sinabi mo, nagsimula tayo sa open murder kaya kakasuhan sila ng halos lahat. Pagkatapos, nasa prosecution na kung ano ang kanilang ipaglalaban sa closing arguments, base sa ebidensya at takbo ng paglilitis. At yung mga ganong uri ng kakulangan sa pag-iisip ay ilalabas ng parehong panig. Pero sa huli, kung wala namang mga tiyak na detalye na magpapababa nito mula first degree papuntang second degree, o kahit anong uri ng homicide, magiging napakahirap na hamon ito para sa depensa. Well, kailangan ko ring sabihin na alam mo ang pagkamatay na ito na nangyari sa loob ng selda ay talagang limitado at talagang isolated. Iba ito kumpara sa kaso na nangyayari sa labas kung saan maari mong ipalagay na may ibang mga suspect o ibang mga teorya. Kung mag-isa lang siya sa selda, napapaisip ako, maari bang may argumento na posibleng may kinalaman sa self-defense? Kung marinig ng mga preso na may alitan o sagupan, iniisip ko nakadepende ito kung nasugatan ba si Ollinger. Hindi ko rin alam kung may camera, posibleng meron, pero pwede nating pag-usapan yan. Maraming kamera sa kulungan. Pero hindi ako magugulat, depende kung saan mismo ito nangyari, tulad ng sa loob ng selda, o kung anong particular na selda iyon, na maaaring hindi ito nakunan sa video. Pakiramdam ko, kahit maaga pa, mukhang alam na natin kung ito ay na-record sa video o anumang recording. Sa tingin ko, may malaking kabuluhan ang isa sa nabanggit mo. Kung may mga independenteng saksi, at kadalasan ay ibang mga gwardiya o mga kasama sa selda, na naroon mismo sa selda at nakita ang pangyayari, o kaya'y nasa dulo ng pasilyo at nakarinig ng anumang uri ng kaguluhan o pagtatalo o kung anuman iyon. Makabubuti para sa depensa na imbestigahan iyon dahil isa ito sa mga klasikong sitwasyon. Pakinggan mo, kalimutan mo na ang sinabi ng kliyente ko. Wala namang saysay iyon. Alam mo na, kalimutan mo na lahat ng iyon. Nandito sina Billy, Tom at Jim sa selda sa tabi. Narinig nila ang biktima na sumisigaw. Papatayin kita kung hindi ka aalis sa upuan ko o hindi mo gagawin yon, tapos nagkaroon ng komosyon. Kung may ganong testimonya at ebidensya sa kaso, mas malaki ang tsansang maging voluntary manslaughter o mapawalang sala dahil sa self-defense. At isa pa, bago tayo magpatuloy, yung ideya na itong tao ay malapit ng makalaya pero nasangkot sa kasong pagpatay. Tama ba? Ibig kong sabihin, masasabi ba ng depensa na may sinasabi ito tungkol sa kalagayan ng kanyang pag-iisip? May sinabi ba siya kung gagawin niya o hindi? Kasi yun ang kakaiba. Malapit na sana siyang palayain dahil sa contempt charge at ngayon, parang posible na harapin niya ang natitirang buhay niya sa kulungan. Nakakaapekto ba yon sa kahit anong paraan? Hindi maiiwasan ang issue ng mental health dito. Malinaw na may problema sa mental health. Kung may mga tagahanga ng palabas na napanood siya at naramdaman nila yon mula sa kanya. Base sa nalaman natin noon pa, sinabi niya sa pulis. At dagdag pa sa sinabi mo, pakinggan mo, walang gustong makulong. Palagi kong sinasabi sa mga kliyente ko, hindi ito masayang lugar pero may liwanag pa rin sa dulo ng lagusan. Sabi mo, ilang linggo na lang, halos 2 linggo na lang habang nagre-record tayo, dapat lalaya na siya dahil hindi seryoso ang kasong contempt pero napasali pa siya sa ganitong gulo. Huwag mo akong intindihin ng mali. Delikado ang mga kulungan pero malaki ang pagkakaiba dito sa Nevada sa panganib sa Clark County Detention Center kumpara sa High Desert State Prison.
Kahit delikado, ayokong mapunta roon kaya ang ilagay niya ang sarili niya sa ganong posisyon. Hindi mo madalas marinig na may patayan sa detention center kumpara sa mas matitinding karahasan sa high desert at ibang kulungan ng Nevada Department of Corrections, kung saan karamihan ay nakakulong ng dekada. Gusto kong sundan ang isang bagay, kaya gusto kong marinig ang opinion mo tungkol dito. Si Ollinger, gaya ng nabanggit, hindi lang preso kundi television personality din. Ang palabas na ito ay nagpapakita ng particular na imahe. Dahil, ayon mismo sa profile ng Discovery Channel, hindi lang basta tao ito. Pinag-uusapan natin ang isang negosyo ng pamilya. Kaya ang tatay niya, para sa counting background, si Dwayne Ollinger ang bida dito. Sabi ng network, yumaman siya bilang isang high-risk na oil contractor sa Amarillo, Texas. Ibinenta niya ang kumpanya at inilaan lahat sa Wildcat Gold Mining sa Blind Frog Ranch, Utah. Ang premise ng palabas ay isang engranding alamat na pakikipagsapalaran. Mukhang kumbinsido si Dwayne na may sikat na nawawalang kayamanan sa mga kuweba sa ilalim ng lupa niya. Si Chad, ang anak, ay isang matipuno at matapang na risk-taker na gumagapang at sumisisid sa masisikip at ilalim ng tubig na kuweba para maghanap. Ito ay kwento ng pamilya, kapalaran at diwa ng frontier. Naisip ko rin kung aabot sa paglilitis ang kasong ito. May kinalaman ba ang mga iyon at paano nakakaapekto ang pagiging sikat dito? Ibig kong sabihin pati na rin sa pagpili ng hurado? Oo, yun din agad ang pumasok sa isip ko, yung pagpili ng hurado. Dahil pagdating sa mga ginawa niya dati kaugnay ng palabas na yon, sa ngayon, wala akong nakikitang partikular na kaugnayan. Maaaring makita ng prosekusyon, depensa o pareho ang kaugnayan at subukang ipasok iyon. Pero mukhang napaka-random ng krimen na ito. Hindi naman nila kilala ang isa't isa. Tulad ng napag-usapan kanina, inamin niya na nakatanggap siya ng maling payo mula sa taong ito kaya naramdaman niyang kailangan siyang alisin. Pero ang nagsimula sa alam nating totoo ay sa tingin ko siya ay medyo kilala. Nasa isang reality television show siya. Kaya sigurado ako na para maiwasan ang anumang issue sa apela, parehong ang prosekusyon at depensa ay gustong magtanong sa panahon ng bordier sa mga mapipiling miyembro ng hurado kung kilala nila siya. At totoo naman yan sa kahit anong kaso, kahit gaano pa kasikat ang isang tao, ibig kong sabihin, pwede kang magkaroon ng isang tao na nakatira sa kuweba sa loob ng 30 taon. Kapag kinasuhan sila ng isang krimen, tatanungin nila, "Uy, kilala mo ba?" Babasahin nila ang listahan ng mga saksi mula sa depensa at prosekusyon, pangalan ng mga opisyal, pangalan ng mga investigador, pangalan ng mga saksi, lahat ng pangalan, sabihin mo na. Tatanungin pa nila, kilala mo ba ang alinman sa mga abogado ng depensa? Kilala mo ba ang sino man sa prosekusyon? Kilala mo ba ang akusado? Kaya ano man ang katayuan, itatanong pa rin yan. Malalaman natin kung gaano kasikat ang palabas kahit sa Clark County. Oo, tapos iniisip mo rin kung anong ebidensya pa ang lalabas. Kailangan itong pag-usapan para maintindihan kung sino si Chad Ollinger, kaya balikan natin ang taon bago ito nangyari. Kailangan nating pag-usapan ang 2024 dahil ayon sa lahat ng tala, ayon sa mga pampublikong record, napakamagulo ng taon na yon para sa kanya. Balikan natin sandali. Ayon sa sakdal mula Potter County, Texas at ulat ng KFDA News Channel 10, nagsimula ang legal na problema ni Ollinger noong Nobyembre 2024. Ayon sa pulisya sa Amarillo, Texas, sinubukan nilang pahintuin siya at, ayon sa kanilang ulat, tumakas siya gamit ang motorsiklo, iniwan ito kalaunan at pagkatapos ay tumakbo na lamang siya ng naglalakad. Naaresto siya at kinasuhan ng pag-iwas sa aresto. Noong Enero 2025, nagsampa ng kaso ang grand jury laban sa kanya. Noong Pebrero, ayon sa record ng Gray County, Texas, muli siyang nakulong dahil sa pagmamaneho ng walang lisensya. Pagkatapos, mas naging kakaiba pa ang mga pangyayari nung tag-init. Ito ang pinag-usapan natin noong Hulyo ayon sa isang ulat mula sa WAFB at KMR KCIT News at mga record ng pulisya, ang mismong pamilya ni Ollinger ang nag-ulat na nawawala siya sa New Mexico. Inilista siya sa pambansang database bilang nawawala at nanganganib. Natagpuan siya agad sa Albuquerque pero hindi isinapubliko ang dahilan ng pagkawala niya. Michael, mula sa pananaw namin habang iniintindi ito, nakakabahala talaga. Bumabalik sa legal na kaso, may kaugnayan ba ito? Kaunti lang ang impormasyon kaya mahirap magbigay ng ekspertong opinyon. Magsimula tayo sa kung anong mga naunang kriminal na gawain ang pwedeng isama bilang ebidensya. Kaya kapag depensa ang usapan at ang akusado ay tumestigo para sa sarili, maaaring gamitin bilang ebidensya sa Nevada ang anumang pagkakakulong dahil sa felony sa nakaraang 10 taon. Kaya kung nagresulta ang alinman sa mga kasong iyon sa pagkakulong dahil sa felony, pwedeng tanungin ng prosekusyon,
ipakita ang hatol at malalaman ng hurado na dati na siyang nagkaproblema sa batas. Kung hindi na uwi sa pagkakakulong dahil sa felony, malamang hindi iyon maging ebidensya. Ang tanging ibang paraan na nakikita kong maaring maisama iyon bilang ebidensya ay kung ang Estado ay magsusumite ng tinatawag na motion para sa mga naunang maling gawain. Pero kadalasan, kapag may motion para sa mga naunang maling gawain, kailangan may kaugnayan at connection ito sa mga gawain at akusasyon sa kasong ito, kumpara sa kung anuman ang mga naunang gawain na iyon, kung ito man ay kinasuhan, nahatulan, o hindi kinasuhan sa ilang pagkakataon. Wala akong nakikitang koneksyon maliban sa malinaw na hindi matatag niyang pag-iisip. Kaya base sa lahat ng yon, talagang nakadepende kung ito ba ay isang felony o hindi. Maganda ang punto mo. Sa traditional na kaso, ayaw ng akusado lumabas ang alinman dito dahil makakasama ito sa kanya. Pero kung pinag-uusapan natin ang posibleng issue sa mental health at kakaibang pag-uugali at kakaibang mga pangyayari, may posibilidad ba na subukan ng abogado ng depensa na ipasok ang ilan sa mga ito? Para iparating na pakinggan at tingnan nyo ang pinagdadaanan natin, matagal na siyang nahihirapan. May magagawa ba sila tungkol dito? At iyon ay sa kabilang panig, tama ba? May pagkakataon din ang depensa na magsumite ng mga naunang maling gawain at maipasok ang mga yon kahit na kliyente niya o hindi. Ngayon, kadalasan hindi ka na mahigpit na tinututulan ng prosekusyon kapag inilalantad mo ang mga maling gawain ng kliyente mo. Pero may legal na pagsusuri kung papayagan ba o hindi na maisama yon. At para mas direktang sagutin ang tanong mo, sa tingin ko mangyayari lang iyon kung malinaw na ang depensa nila ay hindi siya guilty dahil sa dahilan ng pagkabaliw. Oo, kakaiba talaga ito. Tingnan natin ang kalalabasan nito. Salamat sa oras mo, Michael Traiano. Oo naman, maligayang bagong taon. At yan lang muna ang meron kami para sa inyo dito sa Sidebar. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama sa amin. Tulad ng dati, mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify, or saan mang podcast platform. Maaari ninyo akong sundan sa X or Instagram. Ako si Jesse Weber. Makakausap ko kayo sa susunod.